Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bagong lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, binabati din po natin mga kababayan, ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, ng mga Epipanyo supporters, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap na ang alas 10 ng umaga, araw po ng Biyernes, April 18, taong kasalukuyan 2025. Okay, before we get to the serious issue of today, binabati muna po natin si Madam Mercedes Rola from Canada. So magandang araw sa iyo, Madam, at sana isa ka sa makatulong dito sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, binabati din po natin mga kababayan from Dubai, si Evelyn Ferrer, Thunders 6482. So magandang araw sa iyo, kapatid, na sana'y makatulong ka rin dito sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Sa mga kababayan natin sa Dubai, ingat-ingat kayo dyan. Dubai yan, hindi yan Pilipinas. So doon sa mga kababaihan, pagkatingin ninyo agrabyado na kayo, tumawag na agad kayo, humingi na agad ng tulong sa mga opisyal natin dito sa ating bansa. At natitiyak ko, dahil Pangulo natin, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang inyong mga hinaing, inyong mga problema ay talagang matutugunan. Sa araw po ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan sapagkat ito po'y may kinalaman sa eleksyon. Dahil po sa ang pinag-uusapan natin ay eleksyon, dapat kapag ikaw ay isang kandidato, maging totoo ka. Bawal dito ang dayaan. Nananawagan ako kay George Garcia bilang chairman ng COMELEC. So ito, alam ko alam mo to. Alam kong alam mo to at matagal na itong nangyayari noon pa man. Pero alam nyo ba mga kababayan, sasabihin ko sa inyo totoo, kahit noon pa man, walang nagagawa ang COMELEC sa nangyayaring vote buying sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa mga probinsya, lalong-lalo na sa parting Mindanao, lalong-lalo na sa parting Kabisayaan. Usong-uso po yung vote buying na kung saan maraming mga politiko ang nananalo dahil sa ang ginagamit nila para manalo ay hindi yung kanilang kabutihan, hindi yung kanilang pagiging mabait na pagkatao o yung kanilang pagiging makatao, kundi yung kanilang pagiging mayaman o mapera. Marami sa mga politiko ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ang nananalo hindi dahil sa sila ay mabuti o mabait na tao. Karamihan po sa mga politiko ngayon ay nananalo dahil po sa marami silang perang ipinamumudmod sa mga tao. At yan po ngayon ang nangyayari ngayon. At yan ngayon ang ginagawa at yan ngayon ang gagawin ng ating mga kalaban, lalong-lalo na ng mga PDP dapa. Bakit ko po nasabi mga kababayan? Alam nila na kapag sila ay naging tapat, naging totoo at hindi mandaraya, hindi sila mananalo. Dahil ang mga Pilipino, alam nila kung sino yung mga politikong pwedeng maging katuwang o kasama ng ating Pangulo sa kanyang magagandang adhikain o sa kanyang mga magagandang proyekto na ginagawa at gagawin pa. Para po sa akin, dahil alam po ng ating mga kalaban na sa 100% ng mga Pilipino dito sa ating bansa,
89% ang mga Pilipinong susuporta talaga sa ating mahal na Pangulo maging sa kanyang mga senatorial candidates. Sapagkat nakikita po ng ating mga kababayan yung magandang resulta, yung maayos na trabaho, at nakikita po ng ating mga kababayan na ibang-iba ang sitwasyon natin ngayon kaysa noon. Malayong malayo sa ating mga naranasan noon nung panahon pa na si Rodrigo Roa Duterte ang ating Pangulo. Kaya nga, ang gagamitin po ng ating mga kalaban ay pera. At yan po ngayon ang nakarating sa ating programa. Yan po ay base sa sumbong o pinapadalang mensahe ng ating mga taga-subaybay. Ngayon, sa parting Samar, marami po sa mga kababayan natin ang nagsusumbong na o nagpapadala na ng kanilang mga mensahe. Ayon po sa ating mga kababayan na yung mga kaalyado, mga kasama ng ating mga kalaban ay namimigay na ng salapi. At alam nyo ba na yung salaping pinamimigay nila ay mula po sa pera na ninakaw ni Sara Duterte na binibigay niya o inaabot niya ngayon sa kanyang mga kaalyado. Ngayon, para hindi halata, para hindi sabihin na yan ay galing kay Sara Duterte o kay Amy Marcos, pinapadaan nila ito sa mga mayors na kaalyado nila, congressman na kaalyado nila, gobernador na kaalyado nila. Ang mangyayari nito, mas malaki yung pera na ibibigay ng mga congressman, senador, mayor, gobernador na kaalyado nila. Para mapasunod ng kanilang mga kaalyado yung kanilang mga supporters na suportahan din itong mga senatorial candidates ng PDP DAPA. Yan po ang mangyayari at nangyayari na ngayon. Sa katunayan mga kababayan, mayroon pong nakarating sa akin na mayroong mga kababayan natin na nagpapautang doon sa mga botante na maaaring bigyan ng napakalaking pera ng mga kandidato. No? Mayroon, nakarating po sa akin yan at maging dito sa amin mismo, nangyayari yan. Yung tao nagpapautang doon sa mga botante na maaaring makatanggap ng pera ngayong eleksyon. Biro mo ha, ang 1,000 may tubo, 300. Nangyayari po yan. Ibig sabihin, may magaganap talaga at nagaganap talaga ngayon yung bayaran. Kaya sa COMELEC, anong silbi ninyo kung hindi ninyo kayang sugpuin yung ganitong estilo ng mga politiko? Anong silbi ninyo? Bakit pa kayo nandiyan sa inyong mga pwesto kung hindi nyo naman kayang trabahuin o hindi nyo kayang gampanan yung trabaho ninyo? Luzon, Visayas, Mindanao, nagaganap ang vote buying. Bakit? Sa 100% gumagawa nito, bakit tila hindi man lamang mabilang sa 5 daliri yung napapanagot ninyo? George Garcia, napakalaki ng natatanggap mong sweldo mula sa taong bayan. Pero wala kaming natatanggap o nakikitang magandang trabaho mula sa'yo. Ano pang silbi ng tanggapan ninyo? Wala naman kayo nagagawa. Usong-uso yung vote buying. Usong-uso yung kalakaran na ito. Trabaho nyo na ayusin, panagutin yung mga politikong gumagawa nito. Panagutin yung mga politikong dinadaan sa pera yung kanilang pagkapanalo. Alam nyo mga kababayan, ang masakit pa nito, katulong po ngayon ng ating mga kalaban o ni Sara Duterte ang bansang China. Kung di po ako nagkakamali, trilyon ang suportang matatanggap ni Duterte mula sa China, na kung saan pinipilit na sakupin o angkinin ang bansang ito. Sa totoo lang mga kababayan, isa din sa natanggap kong impormasyon, masakit at masaklap pakinggan na marami sa mga opisyales ng COMELEC ang talagang pinagkakapirahan yung kanilang kapangyarihan. Marami sa mga opisyal ng COMELEC
ang handang ibenta ang kanilang dignidad, prinsipyo, alang-alang sa pera. Paano ko nasabi? Tingnan nyo na lamang itong si Jingo Estrada. Sa kabila ng kanyang pagnanakaw sa pamamagitan ng pork barrel, sa kabila ng kanyang pandarambong, paano nakalusot ito? Alam nyo kung bakit nakalusot, bakit nanalo? Hindi sa dahil kilala sila. Ang totoo niyan mga kababayan, maraming hudas, maraming gago, maraming siraulo, maraming hayop na mga Pilipinong nasa COMELEC ang nagiging kasabwat ng mga mandarambong na katulad ni Jingo Estrada, kaya nananatili sa kanyang kapangyarihan. Alam yan ng mga Pilipino at mas lalong alam yan ng COMELEC. Kaya nga ito ang tanong natin, bakit lalong dumadami yung mga politikong ang ginagamit ay pera para manalo? Alam nyo kung bakit? Kaya dumadami yan dahil wala naman talagang ginagawa ang COMELEC. Wala silang trabahong ginagawa. Ang kanila lamang ay mag-abang tuwing eleksyon ng mga politikong pagkakaperahan nila. Ngayon, ano ang dapat gawin nating mga Pilipino para hindi magwagi itong ating mga kalaban? Simple lang, magkaisa tayo. Magkaisa tayong gamitin ang ating mga mata para silipin at malaman natin kung sino yung mga yan na namimili ng boto sa ating mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, kaya hindi umaasenso itong ating bansa dahil pinamumunuan tayo ng mga kurap, mga sakim sa pera at kapangyarihan. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo ang katotohanan na dapat ninyong malaman, na yung perang tatanggapin ninyo sa mga politiko, yan din yung perang magpapahirap sa inyo. Yan yung perang magpapalubog sa ating bansa. Yan yung perang magbibigay ng kahirapan sa mga Pilipino. Ngayon, tatanungin nyo ako, Epifanio Labrador, paano mo nasabi yan? Namimigay ka ng pere. Mga tanga! Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Sa tingin nyo ba, mamumuhunan niya ng bilyon-bilyon kung walang plano yan na magnakaw? Natural, namumuhunan yan. Pag yan ay namuhunan ng 1 milyon, expected na natin, tutubo yan ng triple. Nang sa ganon, sa susunod na eleksyon, kung tatakbo siya, hindi na yung puhunan niya ang gagamitin niya, kundi yung tubo na nung pinuhunan niya. Hindi niyo ba alam yun? Alam ko, alam niyo yun. Kaya humihirap ang bansang ito dahil halos lahat ng nailuluklok natin na mga politikong namimili ng boto ay tumutubo sa perang pinuhunan nila sa mga botanteng bobo. Ngayon, tatanungin niyo ako, bakit ba ayaw mong may vote buying Epifanio Labrador? Eto nga yan ang sanhi ng kahirapan ng bansang ito dahil may vote buying. Tingnan nyo sa ibang bansa, walang vote buying. Ang batayan nila sa pagpili ng isang politiko, ito ay naaayon, ito ay base sa kanilang nalalaman tungkol sa politikong yan. Kaya umuunlad ng bansa nila, hindi sila dumidepende sa perang binibigay sa kanila. Dumidepende sila ayon sa nakikita nila, nalalaman nila sa taong nagpapaboto na gustong maging ganito, ganyan. Tayo dito nakakahiya tayo mga Pilipino. Sabi tayo na sabi, kailan ba uunlad ng bansang ito? Mga gago! Hindi talaga uunlad ang bansang ito dahil napakaraming mga Pilipinong tanga. Ngayon, bumalik tayo sa usapin ng pamimili ng boto ng ating mga kalaban. Sana maisip ninyo. Sana isipin ninyong mabuti yung gagawin ninyo. Ngayon, ito lang ang pakiusap ko dun sa mga Pilipino nating kaisa. Kung hindi ninyo kayang hindi tumanggap ng pera sa mga politikong buhaya, please, tanggapin ninyo. Pero sana naman, ang iboto ninyo, yung mga kaalyado o kaisa ng ating mahal na Pangulo. Nang sa ganon, dumako tayo o makarating tayo o makita natin, matanaw natin
yung tunay na pagbabago. Tunay na bagong Pilipinas patungo sa totoong pag-unlad. Ngayon sa mga kababayan natin, bago po tayo pansamantalang mamaalam dito sa ating programa, ako'y nananawagan muli na sana makiisa tayo sa magandang layunin ng ating Pangulo. Sa totoo lang, huwag nating hayaan na dahil lang sa pera ay maudlot yung magagandang plano ng ating mahal na Pangulo. Tandaan ninyo, kapag marami sa mga senador ng mga Duterte ang makakalusot, mahihirapan na gumawa ng magandang proyekto ang ating mahal na Pangulo. Sapagkat sila ang magiging tinik o hadlang sa magandang layunin ng ating Pangulo. Ang piliin natin yung mga taong magiging katuwang o mga politikong magiging kaisa o katuwang ng ating mahal na Pangulo para magawa niya ng mabilis, ng maayos yung mga proyektong para sa bansang ito o para sa mga Pilipino. Kaya nga ako'y nananalangin at umaasa na sana maraming mga Pilipinong makikiisa sa magandang layunin ng ating mahal na Pangulo. At sana marami ding mga Pilipino ang iboboto ay walang iba kundi yung mga kalyado o yung mga inendorso ng ating mahal na Pangulo. Kaya sa mga kababayan natin, muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas